Ah, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at panibagong libro po yung atin pong papag-aralan sa gabi po na ito. Ito po yung libro nitong si Ruth. At makikita po natin dito na ang kwento po na ito ay punong-puno po ng pagkilos ng Diyos, no? Yung detailed na pagkilos po ng Diyos sa buhay po nitong si Ruth at maging kay Naomi at maging sa pamilya na manggagaling sa kanila. At alam po natin na isa ito sa mga laging pinipili na kwento pagdating po sa yung pag-aasawa, 'di ba, may mga ganon. Yung mga advice na ay binibigay sa mga young people, sa mga kabataan, ay kadalasan ito pong kwento po na ito ang kanila pong kinukuha at ibinabahagi. Napakaganda naman talaga ng kwento po na ito ni Ruth, at makikita po natin na isa po siyang Moabites or Moabita, at siya po ay nakapag-asawa, 'di ba, ng isang Israelita. Walang iba kundi itong si Boaz, At kung titignan po natin yung kwento po rin nitong si Boaz, maa-amaze lang din talaga tayo kung papaano po kumilos ang Diyos sa pamamagitan po ng mga tao po na ito, na kung titignan po natin ay hindi po sila ganun ka perfect ayon po doon po sa mga tinitignan po natin, 'di ba, na mga katangian ng mga tao na pipiliin or pinili ng Diyos, at mula po sa kanila, mula po sa lahi po na ito, mula po sa pamilya, 'di ba, na manggagaling po sa kanila, ay makikita po natin na maghahari, 'di ba, yung isa sa mga tinitignan po natin, isa sa mga pinag-aaralan po natin na hari sa Old Testament, walang iba kundi itong si David, at mula po dito kay David ay manggagaling ang atin pong Panginoong Jesus. So sinabi po sa Mateo, binigyan po tayo ng kaalaman na itong si Boaz, itong si Boaz, kahit 'di ba nung pinag-aralan natin itong Mateo, talagang grabe lang talaga na display ng grace ng God. Napakaganda po ng Matthew chapter 1, pag-aaral po natin sa mga tao po na nakalagay po dito yung mga pinagmulan, 'di ba, ng atin pong Panginoong Jesus, So sabi po dito na itong si Boaz na anak ni Salmon kay Rahab. Sino po ba si Rahab? Isa po siyang napag-aralan po natin yung kanya pong buhay, na isa siya sa mga babae na nagbebenta po ng aliw sa lugar po ng Jericho. So naalala po natin yun, na nung pumunta po yung mga spies sa lugar po na yun, siya po yung nagtago sa kanila. Siya po yung naniwala sa mga sinasabi po ng spies na ito, na nagbigay po sila, 'di ba, ng mga alituntunin para po dito kay Rahab, na sa pag-conquer po nila sa lugar po ng Jericho,
isi-save po nila. Hindi po maaano, 'di ba, yung pamilya po nitong si Rahab, no? Wag lang silang aalis doon sa lugar. Magiging sagutin na nila yung kanilang buhay kapag sila po ay umalis doon po sa tahanan nitong si Rahab. At hindi po madali yung maghintay, no? Pero itong si Rahab, nakita po natin yung paghihintay niya sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga Israelita na nag-conquer sa land po nila. So napakaganda ng kwento po nitong si Rahab, no? At makikita po natin na doon po galing itong si Boaz, na napangasawa nitong si Ruth, no? At siya naman ang pinanggalingan nitong si Jesse, na ama po ni Haring David, no? So titignan natin itong kwento po ni Ruth, no? Chapter 1 ng libro po ng Ruth. At konti lamang po ito, no? Hanggang chapter 4 lamang. At hindi po natin matatakel yung pinaka-love section, no? Chapter 1 po tayo. Hope po natin ito, matapos po natin itong chapter 1. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 1, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom. So that means to say na yung situation na meron po itong libro po na ito, 'di ba, ng Ruth, yung mga tao po na makikita po natin dito at mababasa yung kanila pong buhay, ay panahon pa ng mga hukom, panahon pa ng mga judges. Nakita natin yung mga nangyari sa panahon po ng mga hukom. Nakita natin yung na napag-aralan po natin kung gaano po yung pagtaas, 'di ba, ng kanila pong kasamaan, yung mga pagsalansang nila, 'di ba, sa Panginoon. Pero every time na hihingi po sila ng tulong sa Lord, makikita po natin na tinutulungan po sila, 'di ba, ng Panginoon. So ganun po yung, at nakikita din po natin yung didisiplina, 'di ba, ng Lord sa kanila. Nakita rin po natin yung karumal-dumal na ginawa ng mga ibang tribes laban po dito po sa tribe po ni Benjamin. So napakagulo. That means to say, napakagulo po ng sitwasyon sa panahon po ng mga judges. Walang hari, lahat ay gumagawa ng ganang kanyang maibigan. No, kung ano yung kanyang maibigan, yun po yung kanyang ginagawa. At kung maibigan niya yung pagmamaltrato sa iba, katulad ng ginawa po nila dito po sa concubine ng isang Levite, gagawin nila. Basta kung ano yung maibigan nila, kung ano yung gusto nila, 'di ba, na gawin, ay ganun po yung kanilang ginagawa. At napakahirap po ng ganun. Napakahirap lang ng ganung mga situation. May napanood po ako na documentary ng isang prisons, yung isang lugar na kung saan doon po ilalagay yung lahat ng mga prisoners. May sarili po silang mundo doon. May sarili silang patakaran, no? May sarili silang mga kinakilalang mga leaders doon. At talagang kailangan mo lang talagang maging mapagmatsyag, 'di ba? Kailangan mo lang maging alerto sa lahat ng panahon. Kailangan mong makisama, kailangan for survival. Kasi may sarili po silang doon, no? May sarili silang, may mga grupo-grupo din sila, mga nag-aaway-away din sila kung ano yung gusto ng isa na kanyang gawin, wala pong batas, 'di ba, na nag-hold po sa kanila, kasi ang lahat ay ginagawa po nila kung ano po yung kanilang maibigan. May mga namamatay sa mga daanan na pinapabayaan na lang, 'di ba, yung mga may mga binubugbog sila,
may mga kung ano-ano po ano yung kanila pong mga ginagawa no sa lugar na yon. And we can see na ganun din po yung nangyari sa panahon po ng mga judges. So yung Israel sa kapanahunan po na ito ni Ruth ay panahon pa ng mga hukom. Nagkaroon, sabi dito, ng taggutom sa buong bayan. Nagkaroon ng taggutom sa buong bayan, at makikita po natin na kapag may mga taggutom nangyayari, marahil ito po ay bunga, di ba, ng kawalan po ng ulan, o hindi sila nakapag-ani, di ba, ng kasapatan, may kasapatan sa kanila pong mga bukirin, o may mga peste, may mga yung mga nature, di ba, na mga calamities. So maraming factor kung bakit nagkakaroon po ng taggutom, or marahil may mga nagho-hoard di ba ng mga goods sa marahil sa kapanahunan po na iyon. So in short, may taggutom po sa land, may taggutom sa Israel, Sabi dito, kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak. Pansamantala. So naghanap po yung mag-asawa po na ito na si Elimelech at saka itong si Naomi ng isang lugar na kung saan ay magkakaroon sila, 'di ba, ng survival. Makakasurvive po sila doon po sa taggutom. Mauunawaan natin 'yan, mga kapatid, kapag may mga ganito talagang tagpo sa buhay ng isang tao, 'di ba? Nung panahon ng El Nino, kaya La Nina, maghahanap ka talaga ng paraan kung papaano mo mapapakain ang iyong mga pamilya, ang iyong mga anak, 'di ba? Ang iyong mga magulang. Maghahanap ka ng pupuntahan lugar, maghahanap ka ng trabaho, 'di ba? Na kung saan ay magkakaroon ka, 'di ba, ng income. So itong Elimelech, ang ganda po ng kanyang pangalan. Ang sinasabi po ng kanya pong pangalan ay God is my king, or si God yung king, 'di ba, ng kanyang buhay, So ganun po ipinangalan po sa kanya yung, so every time na mababanggit po yung kanya pong pangalan, na nare-remind po sa kanya at maging doon po sa mga taong bumabanggit po nito na merong king, walang iba kundi ang Diyos. Kahit walang king yung Israel sa human, 'di ba, sa pamamagitan ng tao, merong king na humahawak po sa Israel. Merong king na tumitingin sa affairs po ng Israel. Walang iba kundi ang Diyos, At itong si Naomi, 'di ba, na kanyang asawa. So nagdesisyon po yung marahil itong si Elimelech, at sinabi po marahil dito po kay Naomi na may taggutom dito sa land, kailangan nating marahil nakarinig sila ng balita na sa Moab may mga offer, 'di ba, ng trabaho marahil. Kaya ang sabi po dito, importante pong makita po natin na pansamantala yung yung plano po nila, yung plano po ng mag-asawa po na ito, hindi sila magtatagal sa Moab. Pansamantala lamang habang ang Bethlehem, habang ang lugar po nila ay may pinagdadaanan, 'di ba? May pinagdadaanan na problema, at ito po yung problema ng taggutom. Walang maraming masyadong pagkain sa lugar na yun. Pansamantala lang na titira po sila dito po sa Moab. Kung titignan natin, sabi dito, kasama ang kanilang mga anak. Sino sila? Sina Malon at Kilion. Sina Malon at
Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Mula sa angkan ng Efrata. No? So, napaka significant ng lugar po na ito. 'Di ba, sa Bethlehem, no? Makikita po natin na itong lugar po na ito ay talagang ibinigay. Sabi dito, Bethlehem, Judah. Parte po ito ng pagmamay-ari ng tribu po nitong si Judah. So makikita din po natin na dito po isinilang, 'di ba, ang atin pong Panginoong Jesus sa lugar na ito. Pinili po yung Bethlehem, no? Pinili yung lugar po na ito mula pa doon po sa kanyang pangalan na bite, 'di ba, ng tinapay, no? Tinapay ng kaya nga ang Lord siya po yung tinapay, 'di ba, ng buhay, no? Bethlehem, no? Bethlehem. At kung titignan po natin, mga kapatid, ang Bethlehem is a promised place for them. It is a promised place for them by God. Si God po yung nagbigay sa kanila ng lugar na yon. Si God po yung king, 'di ba, ng lugar po na iyon. Pero makikita po natin na ipinagpalit po nitong si Elimelech at itong si Naomi yung lugar po na yon na kung saan nandun po yung pangako ng Diyos, sapagkat sa tingin po nila mas mabubuhay po sila sa land ng Moab. Pero kung titignan po natin, ang Moab, mga kapatid, it is not a place na hindi dapat nilang puntahan. It is a pagan place. It is a pagan place. At ang mga tao po na nandito po ay hindi maganda, 'di ba, yung relasyon nila, 'di ba, sa Israel, no? Makikita po natin na may mga kwento po sila, 'di ba, ng mga paglalaban-laban, 'di ba, may mga ganon. May mga kwento po sila na kung saan ay kine-curse, gustong i-curse, 'di ba, ng lugar po na ito ang mga Israelita nung sila po ay naglalakbay, papunta po sa promised land. May mga ganung kwento na nakakabit dito po sa land po na ito. Ito po ay lugar na kung saan hindi po nila dapat puntahan, no? Hindi sila dapat nandun, no? Pero doon po sila nakakita ng opportunity na kung saan sa tingin po nila ay mabubuhay po sila. Magkakaroon po sila ng mga kakailanganin, no? Mapro-provide po yung kanilang mga kakailanganin. So whatever be yung offer po sa kanila, maaring trabaho, ang thinking po nila ay pansamantala lamang, no? At kung i-connect po natin ito sa buhay po natin na mananampalataya, marami din pong mga Kristiyano ang ganyan. Iniiwan yung comfort zone ng Panginoon, ipinagpapalit ito sa lugar na kung saan sa tingin nila ay magkakaroon po sila ng marami pong mga benepisyo, no? Ipinagpapalit yung kanilang ipinagpapalit yung mga pangako ng Diyos, 'di ba, sa kanila, ipinagpapalit yung hope, 'di ba, na dapat po nilang ipagkaloob sa Panginoon, ipinagpapalit doon po sa mga bagay na sa tingin nila, hindi sa tingin ng Diyos, 'di ba, sa tingin ng mga tao po na ito, mapapabuti po sila. So umalis itong si Elimelech kasama po ng kanila pong mga anak, sapagkat ayaw po nilang mamatay. 'Di ba? Ayaw po nilang mamatay sa Bethlehem na gutom. Gusto nila, maintindihan naman natin, gusto nilang maghanap buhay. Maintindihan naman natin that they really need survival. Lamang, mga kapatid, mas maganda, 'di ba, na kung mamatay ang isang mananampalataya, mamamatay siya nanananangan
sa pamantayan ng Diyos. Mamamatay siya na nananangan doon po sa pangako ng Diyos. Mamamatay siya doon sa lugar na kung saan, di ba, ay ipinangako ng Diyos sa kanila. Unlike dito po sa nangyari, dito po sa pamilya nitong si Elimelech, di ba, umalis siya ng Bethlehem kasi gusto niyang mabuhay. Namatay siya sa Moab, 'di ba? Hindi naman din nagbigay ito sa kanya, 'di ba, ng magandang buhay, 'di ba? Hindi naman siya naging tanyag sa lugar na 'yon, 'di ba? Kundi nadatnan na siya ng kanyang kamatayan doon. Ang sanabi ng scripture sa atin, dapat pansamantala lang, 'di ba? Yung kanila pong pamamalagi sa lugar na 'yon, pero nag-enjoy na sila doon sa lugar. Doon na sila tumira hanggang sa namatay na itong si Elimelech. Nag-stay na sila doon. Maraming mga mananampalataya yung ganun, no? Na hindi na sila nakababalik sa Panginoon sapagkat nag-enjoy na sila sa offer, di ba, ng mundo. Nag-enjoy na sila doon sa lugar na hindi sila dapat nandoon. Di ba? Nag-enjoy na sila doon sa lugar na hindi naman ipinangako sa kanila ng Diyos. So, hindi inalaw ng Diyos na nandun sila. No? So, itong namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. No? At naiwang byuda itong si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita. Hindi lang sila nag-stay doon sa lugar, kapatid. Di ba? Pero, nakipag-asawahan pa ang kanilang mga anak sa mga tao na hindi naman nila dapat asawain. At alam po natin na ang mga Moabites naman ay galing, di ba, dito po sa resulta po ito, di ba, ng incest. Resulta po sila ng mga kasalanan, di ba, na ginawa, di ba, ng kanila pong mga nunuan. Makita natin yun, no? Kaya ang gulo-gulo lang talaga ng buhay ng isang tao na hindi po sumusunod sa pamantayan po ng Diyos, no? Sa pamantayan ng Diyos. So nakapag-asawa itong kanyang dalawang anak ng dalawang Moabita. Ang pangalan po nila ay sina Orpa at si Ruth. Si Orpa at si Ruth. Doon na sila nagsettle. Itong pamilya ni Elimelech, doon na sila nagsettle. So sabi dito, ngunit pagkalipas ng 10 taon, 10 years po silang nag-enjoy ng kanilang buhay sa lugar po ng Moab. 10 taon. Sa 10 taon na yon, hindi nila naisipang bumalik, di ba, doon sa lugar na kung saan ibinigay sa kanila ng Diyos. 10 years. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Si Naomi ay naulila ng asawa at mga anak. Nagkamatayan yung kanyang mga anak. Wala pa namang mga anak na iniwan. Itong dalawa po niyang mga anak. So, paano ka ngayon makakasurvive? Di ba? Paano ka ngayon makakasurvive? Wala ka ng pamilya. Imbes na mapabuti yung sinasabi ko po kanina, mas maganda nga na kahit maghirap ka, nasa puder ka naman ng Panginoon. Wala namang doon, di ba? May mga testings talaga sa buhay ng isang tao. Pero napakaganda na hindi po humihiwalay ang isang tao sa puder ng Panginoon. No? Kasi hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. May supplication lagi ang Panginoon. May panahon man ng testings, may panahon man ng problema, pero ang taong hindi humihiwalay sa Panginoon ay pagpapalain din ng Diyos, di ba, sa kanyang kapanahunan. So namatayan itong si Naomi ng kanyang asawa at ng kanyang dalawang anak. No, tingnan natin. Sabi dito, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Nabalitaan niya. Hindi niya,
Alam mo kung nandun siya, 'di ba? Kung nandun siya, hindi na niya kailangang mabalitaan. Kung nandun siya, mismong siya, 'di ba, ay makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Nabalitaan niya, no? Ito po yung sinasabi po natin na ang bayang pinili po ni Yahweh, ang bayang pinili po ng Diyos, ay hindi naman niya pababayaan na maghirap sa lahat ng panahon. So nabalitaan niya itong pangyayari na yung kanyang bayan ay binisita ulit ng pagpapala ng Diyos. Pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab, no? So kung may kasapatan sa Moab, mga kapatid, 'di ba? Mananatili siya dun eh. Pero alam po natin na yung plano po nila ng survival, nagtagal na sila doon sa Moab. Ngayon nung mabalitaan nila na may masaganang ani na sa Bethlehem, pupunta naman sila ulit. Babalik naman sila ulit, 'di ba? Dito po sa lugar ng Bethlehem. Ngayon babalik ka, Naomi, na may kasama kang 2 Moabita. No, napakahirap na sitwasyon 'yon sa part ni Naomi, sapagkat alam po natin, base sa atin pong mga pag-aaral, ng mga Moabita ay hindi tinatanggap sa kalipunan, 'di ba, ng mga Hudyo. Itinuturing po silang hindi malinis, itong mga Moabita, no? At ito yung kakaharapin nitong si Naomi pagbalik niya doon sa lugar po na 'yon, no? Kung parang nag-abroad lang, 'di ba? Nag-abroad siya sa ibang lugar, at kung babalik ka doon sa lugar, 'di ba, na iyong pinanggalingan, 2 bagay lang yung pwedeng mangyari eh. Babalik ka na pinagpala ka, or babalik ka, 'di ba, na walang-wala. At itong si Naomi, babalik siya nang walang-wala siyang kadala-dala, no? Walang pagpapala, 'di ba, na madadala niya or may uuwi niya dito po sa kanyang lugar, no? Wala. So makikita po natin na kapag ipinagpalit mo lang talaga yung pangako ng Diyos, ipinagpalit mo lang talaga ang Diyos sa doon sa nakikita mo na pansamantalang magbibigay sa iyo, 'di ba, ng comfort or ng supplication, hindi rin magtatagal 'yon, 'di ba? Hindi rin makasasapat 'yon para sa pangangailangan ng isang tao, no? Sabi dito, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay, no? Umuwi na kayo. Sa nakita nitong si Naomi, ano ang magiging kalalabasan, anong magiging buhay ng 2 manugang ko na ito? Oo, faithful sila. Napakaganda lang na na-establish nitong si Naomi yung magandang relasyon niya, 'di ba, sa kanyang mga manugang. Marami pong mga manugang at maraming mga anong tawag doon, biyanan, mga relasyon ng biyanan at manugang ay hindi po maganda, 'di ba? Hindi maganda. Pero itong relasyon po ni Naomi at ng kanyang mga manugang ay may kagandahan. Kung kaya't kahit po yung 2 babae po na ito, si Orpa at saka itong si Ruth, nais siyang samahan. No, maintindihan natin, matanda na itong si Naomi, mga kapatid. 'Di ba? Yung aalalahanin mo yung kanyang katandaan, 'di ba, sa maglalakbay pa siya pabalik ng Bethlehem, at yung kanyang magiging buhay. Sino yung magsusuporta sa kanya? Sino yung tutulong sa kanya, 'di ba, sa panahon ng kanyang katandaan? No? So parang napakalungkot na journey ito. Babalik ka sa yung lugar na walang-wala ka, wala na yung asawa mo, wala na yung mga anak mo, wala ka pang mga apo, 'di ba? Wala man lang iniwan sa iyo. Tapos ang kasama mo ay mga Moabita, 'di ba? Itong mga manugang mo, at yung kanilang magiging buhay doon, sa Bethlehem kung sila ay
pupunta doon, no? So sabi niya, mas maganda na umuwi na lang kayo sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. So maganda rin yung intention nitong si Naomi, mga bata pa kayo, 'di ba? Makakapag-start pa kayo ng inyong mga pamilya, 'di ba? Huwag niyo sayangin yung panahon niyo sa akin, at kung kasi sa batas nila, 'di ba, ay kung mamamatay yung kanilang asawa, yung kapatid ay pwedeng asawahin sila para magkaroon ng anak, 'di ba, yung namatay. Paano ito? Matanda na itong si Naomi, 'di ba? Hindi na siya magkakaroon ng anak pa, at kung magkakaroon man siya, mahihintay, makikita natin, mahihintay ba nila yung kanyang paglaki, no? Paano mangyayari yung ganitong bagay? Kaya sabi ni Naomi, mas maganda na lang bumalik na lang kayo sa inyong mga nanay, 'di ba? At baka makapag-asawa pa kayong muli at magkaroon ng pamilya. So we can understand that, yung concern din niya sa dalawa, 'di ba, na kanyang mga manugang. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Sana all, sana all ganito po yung relasyon, ng mga manugang at biyenan. Na talagang nakahanda talaga itong mga manugang na ito na samahan yung kanilang mga biyenan, 'di ba? Sa panahon ng kanilang pagdadalamhati, 3 yung nawala dito po kay Naomi. At nawalan din po sila ng kanila pong mga asawa. So gusto nilang sumama, dito po kay Naomi. Sasama kami, sabi niya, sa inyong bayan. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Ito yung sinasabi niya, matanda na ako, hindi na ako magkakaanak para mapangasawa ninyo. Wala na, 'di ba? Ano yung inyong magiging buhay? 'Di ba? Kapag hindi na kayo makakapag-asawa, 'di ba? Yung thinking ng ganon, kung hindi na kayo makakapag-asawa, okay naman din 'yon na magkasama-sama tayo, pero paano naman yung inyong kinabukasan, Paano naman yung inyong buhay? Umuwi na kayo, sabi niya. Matanda na ako, para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-aasawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Parang nag-asawa ka, parang child abuse na yung mangyayari, 'di ba? Kapag inantay mo pa yung kasisilang lang, 'di ba, na bata, paano kung aantayin mo 'yun, magkakaedad ka na or wala ka ng capacity to capacity na magkaroon ng anak. Parang imposible lang talaga, yung sinasabi po dito ni Naomi. Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Sabi niya, alam niyo yung reality. Hindi na ito mangyayari. So marahil itong mga asawa po na ito ng mga anak ni Naomi at saka ni Elimelech, na nakukwento din nila yung tungkol sa mga sa mga pinaniniwalaan nila. Marahil na isi-share din nila yung tungkol sa ganitong mga bagay na kapag namatay yung asawa, pwede siyang asawahin, 'di ba, ng kapatid, 'di ba, ng namatay at magkaanak sa pangalan po ng deceased, or yung nauna, 'di ba, na namatay. So maaaring alam po nila yung mga kwento na katulad po nito. Kaya sabi niya, mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh, So makita natin yung bitterness dito po sa part ni Naomi. Pinabayaan ako ni Yahweh. Sabi niya, ikaw ba naman yung wala na nga yung asawa mo, wala pa yung mga anak mo, tapos hindi pa sila nakapag-anak din, 'di ba, nang papalit sana sa
sa kanila. So makita natin no, may bitterness ano sa part nitong si Naomi, at sinasabi niya na pinabayaan ako ni Yahweh. Alam mo yun? Pinabayaan ako ni Yahweh. Maraming mga Kristiyano yung nagsasabi ng ganyan, pinabayaan ako ni Yahweh. Kapatid, hindi ka naman dapat nandun eh. Diba? Hindi ka naman dapat nandyan sa sitwasyon na yan eh. Pinili mo yan eh. Tapos you expect blessings, 'di ba, from God. You expect na i-prosper ng God yung relationships na hindi naman dapat, no? Hindi naman dapat na nandun ka or nakikumit ka, 'di ba, sa kahit na anong klase ng relasyon. Pinabayaan ako ni Yahweh. Sino ngayon ang may kasalanan? Si Yahweh, 'di ba? Kasi bakit niya pinabayaan itong si Naomi? No, na kahit sana umalis siya doon sa Bethlehem, sinabi ba ng Lord sa kanya na umalis ka, Naomi, pumunta ka doon sa Moab. Umalis kayo ng pamilya mo, pumunta kayo sa Moab kasi hindi sapat yung blessing ko dito sa ipinangako ko sa inyong lugar. Hindi naman sinabi yun ni Yahweh sa kanila. Sila ang nagdesisyon, hindi rin sila hiningi ang pahintulot nitong si Yahweh. Kasi automatically, hindi sila papayagan ni Yahweh na pumunta ng Moab. Mag-i-stay lang sila sa Bethlehem at aantayin, di ba, yung pangako ng Diyos sa kanila. Take note mga kapatid, nasa panahon tayo ng mga hukom. Nasa panahon ng judges, ang kapanahunan po na ito. It's a part of the consequences na ginagawa po nila na hindi pagsunod po sa Panginoon, yung hindi pagbibigay sa kanila ng Diyos ng masaganang ani. Diba? It's a part ng consequence doon po sa kanilang mga kasalanan. Pero makikita po natin na sinasabi po nito na kasalanan ito ni Yahweh. No? Pinabayaan ako ni Yahweh eh. No, maraming mga ganyan, no? Marami lang talagang mga ganyan ng mga Kristiyano. Hindi ako tinugon ni Yahweh eh. Pinabayaan lang talaga ako eh. What do you expect? He will bless you doon sa lugar na hindi ka naman dapat nandun. Di ba? May mga ganun, maraming mga expectations sa Panginoon. Yung para bang obligado ang Panginoon na lagi na lang magpala sa tao kahit yung tao po na yun ay hindi sumusunod sa Panginoon. No, napaka-sama lang talaga ng tao na lahat na lang ng sisi ay sisi, di ba, sa Panginoon. Lahat ng mga hindi magagandang mga nangyayari sa buhay ng tao minsan ay sinisisi sa Diyos. Pero minsan naisip ba ng tao na yon na simusunod ba ako ng tama, di ba, sa Panginoon? At hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian, no? Talagang madibdiban itong mga kwento, or yung pagpapaalaman, di ba, ng mga tatlong babae na ito, no? Sabi niya, pinabayaan ako ni Yahweh, huwag na kayong madamay sa aking kasawian, no? Sabi dito, pagkasabi nito, lalo silang nag-iyakan, no? Lalo nagkaiyakan, ano? Sabi dito, at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sabi ni Orpa, mahal ko kayo, biyanan, sabi niya. Pero tama kayo. Tama yung inyong sinasabi, 'di ba? Tama yung inyong binabanggit ngayon, no? Tama na kailangan magpanibago ako, 'di ba, ng aking buhay. Si Orpa ay umalis, no? Hindi rin niya pinurso yung place na kung saan may promise ang Panginoon. Hindi rin niya pinurso yung pangako, 'di ba, na ng Diyos sa Bethlehem, sa lugar na ito na pinanggalingan ng kanyang biyenan. Hindi rin niya pinurso yon. So maaring naikwento rin sa kanya ng kanyang asawa yung patungkol sa mga pangako ng Diyos. Pero hindi niya pinurso yon. Ang nakita niya ay yung sitwasyon. Imposibleng mangyari. Imposibleng magkaasawa ako doon. Imposibleng magkaroon ako ng pamilya. Tama itong aking biyenan, kaya babalik na lang ako sa aking mga nanay. Diba? At magpapanibago ulit, diba, ng aking buhay.
Marami ring mga Kristiyano yung ganyan. Hindi nila pinupurso, yung pangako po ng Diyos. Hindi nila pinupurso yung naisin, di ba, ng Panginoon. Dahil doon po sa mga situations na kanila pong nakikita. Sinabi ni Naomi kay Ruth, pero si Ruth, nakita po natin, sabi dito, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, small letter D. No, itong mga Diyos-Diyosan nila. No, mga pagano po, yung dinudiyos, ng mga pagan gods, yung dinudiyos ng Moab. Umuwi ka na rin, Ruth. Nakita mo yung bilas mo, nagbalik na siya. No, umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, sabi niya, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Sabi dito, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan at ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. So napakaganda ng statement. Very familiar tayo sa statement po na ito ni Ruth. Pero makikita po natin, mga kapatid, na yung witness, witnessing, kung may witnessing man na ginagawa po itong si Naomi, sa kanyang manugang na si Ruth. Hindi ito yung panahon, 'di ba, na makita nitong si Ruth na tama yung Diyos ni Naomi, 'di ba? Tama na sumama talaga ako dito sa biyanan ko kasi matindi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Walang ganun sa state si Naomi sa kapanahon na niya. Actually, bitter nga siya. 'Di ba? Napaka-bitter nga niya na sinasabi niya dito kay Ruth na nagpapabaya yung Diyos niya, 'di ba? Kaya yung buhay niya ay sawi dahil pinabayaan siya ng Diyos na ito. 'Di ba? Yung Diyos na nasa Bethlehem, yung Diyos na humahawak, 'di ba, sa Bethlehem. So saan hinuhugot nitong si Ruth yung kanyang desire, 'di ba, na sumama po dito po kay Naomi. Yung sinabi ko po kanina, marahil yung kanya pong asawa na ikwento na set na yung stage upang ang isang katulad po ni Ruth ay makarinig, 'di ba, ng patungkol sa Diyos na ito. May mga times, mga kapatid, na sa tingin natin hindi nagwo-work, 'di ba, yung mga ibinabahagi natin, 'di ba, sa tao, 'di ba? May mga instances na palagi pa tayong nagbabahagi pero parang walang response, 'di ba, doon sa tao. Pero ang hindi natin alam, nagwo-work na pala si God sa mga ganung mga small na details, 'di ba, ng atin pong pagbabahagi. May mga kwento po na ganyan, 'di ba, na naririnig po natin na dahil doon po sa kanyang sa lagi pong pagbabahagi po sa kanya, salita po ng Panginoon. Kasi ganoon naman, kahit sa scripture sinasabi niya, 'di ba, na by hearing and hearing, nadidevelop po yung pananampalataya. Doon po talaga, kaya wala lang talagang ibang dapat gawin ang lahat ng mga mananampalataya kung hindi magbahagi, magsalita, 'di ba, ng patungkol po sa Diyos na ito. Ipakilala kung sino yung kanila pong pinaglilingkuran. At ganyan, marahil ang nangyari dito po kay Ruth, nabanggit sa kanya ng kanyang asawa yung patungkol sa Diyos na ito, 'di ba, na kanilang kinikilala. Kung kaya't nakita po natin na very determined siya na makilala yung Diyos na ito, kahit sinasabi ng kanyang biyenan na ang Diyos na ito ay nagpabaya, 'di ba, sa kanila. Ang Diyos na ito ang naging dahilan ng kanyang kasawian, 'di ba, ng kanyang kasawian sa lugar po ng Moab. No, gustong makilala ito ni Ruth. Grabing lang yun, grabing desisyon yung gagawin niya. Kasi sasabihin niya na okay lang na hindi na ako mag-asawa. Okay lang nagugulin ko yung buhay ko, nakasama itong biyanan ko, 'di ba? Samahan siya sa kanyang katandaan, samahan siya sa kanyang buhay, 'di ba? Hanggang sa
hanggang sa matapos din, 'di ba, yung aking tungkulin. Grabe lang responsibility yung tinake po nitong si Ruth para po dito po kay Naomi, At sabi dito, kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako, hindi niya sinabi, parusahan sana ako ng aking Diyos, maliit na Diyos, pero hindi. Sabi niya, parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Grabing devotion yun. Sana all. Diba? Sana all lang talaga, ganun po yung klase ng devotion. Napaka ganda na makita po natin na doon po sa moment na kung saan nagdesisyon itong si Naomi na bumalik sa Panginoon, bless siya ng Lord ng isang manugang na katulad po nitong si Ruth. Di ba sa pagbabalik natin sa Panginoon, mga kapatid, pagbabalik natin doon po sa pangako ng Diyos, pagbabalik natin doon sa ating pagkakilala, 'di ba, sa Panginoon, He will surely bless us, 'di ba? Not just only for yung masaganang ani, kundi He will also bless us with people, 'di ba, na nakahanda talaga na samahan tayo sa journey. Napakapalad ng isang tao na gano'n, na sa kanyang pagbabalik, bibigyan siya ng Diyos ng makakasama niya, 'di ba, sa kanyang paglakad bilang mananampalataya sa buhay na ito. And don't you ever know that we are together, 'di ba, sa fellowship po na ito. Kasi you are a blessing to me, and we are a blessing to each other. Tayo ay binagkalooban ng Diyos, 'di ba, ng pagkakataon na magkasama-sama, magtulungan, 'di ba? Mag-encourage to one another, 'di ba? Journey together sa pananampalataya na ito hanggang sa matapos natin, 'di ba, yung ating journey. Anyone who comes back to the Lord will be blessed i-bless siya ng Diyos ng mga tao na makakasama po niya. Faithful na tao, hindi yung mga tao na walang faithfulness, kundi yung mga solid talaga na mga mananampalataya na makakasama natin sa journey, 'di ba, ng atin pong buhay. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol, Hindi na siya tumutol. Yung sinasabi ko po kanina, na grabing devotion, ang nangyari. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Nagulat ang lahat. Sino kaya ito? Siyempre, tumanda na, 10 years na. Ikaw ba naman yung, hindi nila makita, wala pa namang Facebook sa kapanahunan na yon. Wala pa namang Twitter, wala pa namang Instagram. Talaga kung 10 years talaga. At ang dami ng pinagbago ng 10 years. Subukan mong magbakasyon, kapatid. Tignan mo, 'di ba, kung 10 years kang hindi nakauwi, tignan mo yung mga itsura ng mga tao. 'Di ba? Ibang-iba na. May mga tao na hindi mo na rin kilala doon sa lugar na yon. 10 years. Kaya maintindihan natin na nagulat yung lahat. Sabi, hindi nila nakilala itong si Naomi. Hindi ba si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Si Naomi ito. Diba? Hindi ba siya ito? Hindi na siya makilala. Marahil sa katandaan or sabi nga dito, diba, desperado siya. May bitterness. Namatayan siya, diba, ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Sumagot naman si Naomi, wag na ninyo akong tawaging Naomi. Wag na ninyo akong tawaging pinagpala. Wag na ninyo akong tawaging ang kahulugan ng salitang ito ay kaaya-aya. Wag na ninyo akong tawaging kaaya-aya. Wag na ninyo akong tawaging pinagpala. Tawagin niyo na lang akong Mara. Sabi ito na sa Hebrew ang kahulugan ng salitang Mara ay mapait. Mapait na lang yung itawag. Grabing bitterness, Di ba, kahit doon sa pangalan wag na ninyo kung tawaging kaaya-aya.
Mapait na lang yung inyong itawag sa akin kasi yan yung bagay sa akin. Sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Kasalanan ng Diyos na naman. Diba yung binabanggit nitong si Naomi, no? Grabing bitterness. And we can understand. Nagdadaan po siya, marahil depressed siya sa kapanahunan po na ito. Diba? Ano yung kanyang magiging buhay? Ikaw ba naman yung nasa sitwasyon niya? Babalik ka doon, tatanggapin ba ako ng aking mga kamag-anak? Diba? At kahit tanggapin man ako, diba? Napakahirap naman ng isang katulad ko na widow na may kasama pa akong manugang. Ano yung magiging buhay namin? Mananatili ba sila sa pagpapakain sa amin? Papaano yan? Hindi na ako makakapagtrabaho. Maraming mga worries na marahil meron po itong si Naomi sa kapanahunan po na ito. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Bakit kayo umalis? Diba? Marahil may offer. Sinabi ko po maganda kasi nga pansamantala lang yung plano nila Pero doon ni sila tumigil. Doon na sila nag-stay, nawili na sila doon sa lugar ng Moab. Sabi dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh nang walang anumang dala. Minsan ganyan, di ba? Ang ganda-ganda na ng buhay mo bilang mananampalataya, ang ganda-ganda na ng sitwasyon mo, payapa ka, di ba? Panatag ka, provided naman lahat ng iyong pangangailangan. Pero minsan ang tao, tinatry niya yung other way. Diba? Tinatry niya at kapag siya ay nagdusa at nagsuffer, diba? Kapag magkaroon na ng kaguluhan sa buhay niya, sinasabi niya, pinabayaan ako ni Yahweh. Pinabayaan kasi ako ni Yahweh. Okay, sana yung buhay ko nun Sana hindi ko na lang trinay. Diba? Yung mga ganitong mga bagay. Pero maganda dito po kay Naomi na sa panahon ng kanyang desperation, pinili po niyang bumalik. Diba? Pinili niyang bumalik sa lugar ng Diyos, yung ipinangako ng Diyos sa kanila. Tayo man mga kapatid ay ganyan. Diba? Tayo naman ay lumayo din sa Panginoon, pero nung pinili po nating bumalik sa Lord, ini-restore ng Diyos ang lahat. Katulad ng gagawin po niya dito po kay Naomi. Sabi niya, sapagkat ako'y binigyan ng matinding kasawian sa buhay. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Binalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Sabi dito, iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng Sebada. Napakaganda na sa pagdating po nila sa Bethlehem, nandun na yung harvest. Di ba? Panahon na ng harvest ng Sebada na magre-represent ng panibagong buhay para sa kanila. So yung returning is very important. Di ba? Para ma-receive nila yung pangako ng Diyos, yung blessing ng Diyos. Importante na nag-return po sila doon sa piling, 'di ba, ng bayan, 'di ba, ng Diyos. At makikita po natin bukas itong chapter 2 kung paano po sila i-bless ng Lord. So there is a blessing in returning to God. 'Di ba? Kung malayo man yung isang tao, napakasarap pong bumalik, 'di ba, sa Panginoon. Kasi nasa kanya yung lahat 'Di ba? Walang bumabalik sa Panginoon ang hinahayaan o pinababayaan ng Diyos. So yan po mga kapatid yung ating lesson at itatype po na lang po yung ating question. Erev Tov po. Erev Tov.